gabi, nung umuwi kami ni Kowa galing doon sa bahay ni Papa, diretso tulog na si Kowa. And since medyo late ako nakatulog no, napansin ko na may times na parang umuubo siya na mabigat ba. So sabi ko, kapag gumising to kinabukasan at matindi nga yung ubo niya, dadalhin ko agad siya sa pedya. So ang ginawa ko for the meantime, habang tulog siya, naghaplas or nagpahid ako sa likod, sa dibdib niya, ng kamay ni Nanay Vapor Rub. Ito kasi cough suppressant siya. So sabi ko, wala namang mawawala kung applyan ko siya niyan. Then kapag hindi umokay yung pakiramdam niya, talagang dadalhin ko siya sa pedya. Tapos alam mo, pagising ko, hindi siya inuubo man lang, pero may sipon. So ayun nga, nag-request siya ng orange, binigyan ko siya ng orange. Napakain na rin pala sila ni Pinggoy kasi late na ako nagising. Naubusan na pala ng tubig yung humidifier, so nilagyan ko ulit ng tubig. So medyo matamlay lang si Kowa, sinisipon siya. Pero may mga times pa rin na masigla siya, nakikipaglaro siya sa ate niya, nakikipagharutan, tapos mamaya-maya parang matamlay na naman. So ito talagang humidifier, dito lang siya nakapwesto sa kwarto dahil nga kapag meron kaming nararamdamang hindi maganda, automatic ino-on ko na siya. So habang nagpapahinga nga dyan si Kowa, kakain na muna ako ng lunch. So ngayong araw, ang agenda ko talaga, dapat ma-check out ko na yung prepaid na emergency health card na i-avail ko. And marami kasi ako mga tinignan online. Merong sa Orange app, sa Blue app, tapos nagbasa-basa rin ako ng mga groups na about dito nga sa mga emergency health card. So ang napili ko is iCare kasi chinek ko yung mga accredited hospitals na malapit dito sa amin, like yung malalaking hospital around the area lang. So doon accredited yung iCare. So sabi ko, ito na lang. Di ba nga lately, nadala ko sa emergency sa hospital si Kowa, tapos doon ko talaga na-realize yung importance ng pagkakaroon ng HMO. Kung hindi talaga carry, kahit mga prepaid HMO lang, kasi malaking tulong talaga siya. So habang kumakain nga ako dito, tumitingin-tingin na rin ako ng mga plans na available sa iCare. So ito yung naisip ko for the kids. So itong benefit limit na pinili ko is yung up to 100,000. Ang price niya per kid is 5,150. Meron namang mas affordable dito, pero mas mababa yung benefit limit niya. So next naman is itong 18 to 64 years old, which is covered ako, si Pinggoy at si Papa ko. In fairness dito, kahit 100,000 yung benefit limit niya, mas mura siya, nasa 1,750. Good for 1 year na siya, tapos marami rin namang payment option nito. So ayun, bali 5 yung kailangan kong i-avail. Good for 1 year lang to, isang gamitan lang to, for emergency cases lang talaga siya. Nung dinala ko kasi si Kowa sa ospital, umabot ng 14,000 lahat yun. Grabe, no? Halos half day. Wala pa yata kaming half day doon. Ganun na kalaki. So, kung meron sana kaming prepaid health card man lang, at least hindi ko na kailangan gumasos ng ganun kalaki. Anyway, hindi ako affiliate sa iCare, ha? Yan lang talaga yung nakita ko na accredited. Karamihan sa mga hospital na malalapit sa amin. So, kung if ever na nagko-consider kayo ng ganyan, hanapin nyo yung mga health card na pasok sa mga ospital malapit sa inyo. Mag-research kayo ng bongga. Ito lang talaga yung nag-work sa akin at saka sa budget na pwede nating ilaan. And special thanks kay James dahil yung para kay Kowa is cover na ng binigay ni James. So, hindi natin palalagpasin bigyan ng credit yung nagpaayuda sa atin. So, anyway, ayun na nga. At for the checkout na nga ako dito. Bali, para sa 2 kids ko, 3 adults, umabot siya ng 15,550 pesos. Kasi before, naalala ko, tinanong ko yung kuya ko kasi sa company na pinagtatrabahuan niya, I think up to 5 yung dependent na pwede niyang i-register. So tinanong ko kung pwede niyang mai-add si Papa, kaso hindi daw yata since technically married na siya, so hindi yata pwede na yung parent ay i-add as dependent. So ayun, ginawa na nga natin ang paraan. So hopefully hindi natin siya magamit, pero in case lang na kailanganin, at least meron tayong pwedeng magamit. Pagkatapos ko namang maligo, itong si Pinky nag-crave siya ng cheesy donuts. Wait, no! I want that! Mommy! Bake Mac? Yeah. I ordered Bake Mac, anak. Let's go. Yeah! So, umorder ako ng Bake Mac niya, pati na rin yung donuts na na-request niya. Kakaunti lang naman. Then, katabi nun, may bagong cafe. Ang pangalan nitong cafe is Cafe Ben. Masarap dito yung chocolate chip cookie nila. Kaso, nag-increase lang siya ng 5 pesos from the last time na nagpunta kami dito di Kowa. Pero okay lang kasi worth it naman talaga. So, if ever along Pasita kayo, try nyo yung cheesy donuts, Cafe Ben, at saka yung floor sisig. Eto, bumili lang ako ng konting sisig pang dinner namin. Ayun lang muna for today. Hayaan nyo muna ako mag-isa lang K-drama marathon. Okay, bye!